Preng, kaya ba talaga mag-professional video editing gamit ang mid-range na mga tablet? Hindi lang yung pang CapCut ha, yung mas mataas pa doon. Mga preng, actually kaya naman. Pero may malaking tinatawag na depende. Kung 1080p videos lang, multiple clips, transition, caption, color adjustment, at normal effects, maraming mid-range tablet na ngayon na kayang-kaya na. Pero kapag naka 4K na, maraming layers, heavy effects, long-form project, or advanced color grading, doon mo talaga makikita yung limit niya. At hindi lang processor yung tinitingnan natin dito. Yung importante dito rin mga preng is yung RAM, yung storage speed, yung display, at saka yung thermal performance. At yung pinaka-importante, yung editing app na gagamitin mo. Kasi kahit malakas yung chipset mga preng, kung limitado naman yung app para sa Android, hindi mo rin yun ma-maximize yung hardware. Kaya kung content creator ka na gumagawa ng TikTok, Reels, Short, at basic YouTube videos, hindi mo kailangan agad ng flagship tablet para makapag-edit ng maayos. Pero kung ang goal mo talaga ay mas professional na workflow, mas magandang tumingin sa tablet na may mas malakas na chipset at RAM. Hindi puro display lang yung tinitingnan. Kung may tablet kang pinag-isipan ngayon, comment mo yung exact model niya. At sabihin mo kung anong klaseng video ang ini-edit mo. Sasabihin ko kung kaya niya ba o mas magandang ibang tablet na lang. At kung may kakilala kang content creator o nag-i-edit ng video na naghahanap ng tablet na pang-edit, i-share mo rin sa kanya itong video, baka makatulong. Kung gusto mo rin makakita ng mga tablet na sulit, check mo yung ating bio or dyan sa description. Baka may available sila na sale or voucher or discounts or free shipping, depende sa current offer. And again, preng, kita-kits sa susunod na video. Follow for more.